Mga ka-Republic, walang makakaagaw nito sa amin. Ito ang misahing tila gustong sabihin ng SMB nang padapain nila ang talk and text sa Game 2 ng kanilang Best of 7 Final Series. Seryoso ang mga bataan ni Leo Austria mula sa opening buzzer. Si Mutaw Tuwa na naging sentro ng kontrobersya dahil sa kanyang dunk sa Game 1 na ninalify ni Eric Castro, nagkayod kalabaw para tulungan si Junmar Fajardo. At bukod kay Chris Ross na nagbigay ng ngipin sa depensa ng SMB, isa sa mga Adamson boys ni Leo Austria ang nag-step up upang biguin ang talk and text. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nag-move on na raw sila mula sa kontrobersyal na pagkatalo sa Game 1. Ito ang context ng mga pahayag mula sa kupunan ng SMB, mula kay Mutaw Tuwa at Chris Ross, at maging si Coach Leo Austria. Sabi nga ni Chris Ross, ayaw na raw niyang makarinig ng kahit anong paliwanag. Lahat daw nakakaintindi ng basketball, alam daw na mali ang ginawa at naging desisyon ng technical committee. Nag-ani naman ng tawanan ang sinabi ni Coach Leo. Kapag marami kang sinabi, yung analysis nagiging paralysis. Malinaw na pasaring ito ng SMB coach sa kabi-kabilang guesting at pagpapaliwanag ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro hinggil sa kontrobersya. Tiniyak ng SMB camp walang magiging kontrobersya sa Game 2. Nag-move on na raw sila pero hindi maitatanggi naging motivation ng Beermen ang kontrobersyal na pagkatalo sa Game 1. Ang resulta, isang preparadong kupuna na ikangay naghahanap ng katarungan ang humarap sa TNT. After na malagay sa sentro ng kontrobersya, kwento ni Mutaw Tuwa, sinabihan daw siya ni Leo Austria na mag-step up. Big 16 points ang kanyang kontribusyon sa Game 2 na may kasamang 4 na rebounds. Plus ang role niya na tulungan si Junmar Fajardo para pigilan ang inside game ng TNT na nakaangkla kina Brandon Ganuelas-Roser at Poy Eram. Agresibo si Junmar na i-impose ang kanyang lakas inside the paint. Nakaabang din si Tautua at obvious na hihirapan dito ang TNT. Sino man kina Junmar at Mutaw Tuwa ang bigyan ng double team, sasalaksak naman ang mga slashers ng SMB. Malaki ang naging kontribusyon ni Jurenteng, scoring 10 points sa first half. At si Don Trujano na nagbuslo ng mga krusyal na puntos sa fourth quarter. Malayo ang agwat ng inside point, 64 para sa SMB at 24 lang para sa tropang 5G. Dominado rin ng Beermen ang second chance points, 18-4. At isa ito sa statistic na magpapailing kay Chot Reyes. Malaking adjustment ang kailangan dito ng TNT para sa susunod na laban. Paano nila pipigilan si Junmar Fajardo at Mutaw Tuwa? Nariyan pa si Rodney Brondial. Of course, mayroon namang Brandon Ganuelas-Roser ang talk and text. Ang problema ay nadali ng ankle sprain si Poy Eram sa early part ng third quarter. Tulad po ng lagi nating sinasabi, wish nating sana'y hindi grabe ang injury ng TNT Bigman. Pero kung sakali, malaking dagok ito sa kampanya ng tropang 5G. Isa si Eram sa mga inaasahan ni Chot Reyes sa ilalim. Anyway, kahit naman si Junmar Fajardo ay hindi 100% nang magsimula ang semifinal series. Pero dahan-dahan siyang nakarecover. Umasa tayo na ganito rin ang mangyayari kay Poy Eram sakaling makababalik pa siya sa final series na ito. Kahit pa andyan si Henry Galinato, tingin natin ay hindi sasapat ang lakas nito para tulungan si Brandon Ganuelas-Roser para tapatan sina Fajardo, Tautua at Brondial sakaling ang hindi makapaglalaro si Poy Eram. Lalo na at nakita naman natin napaka-pro ni BGR sa foul trouble. Sa tapatan naman ng iba pang mga tirador, sa Game 2 ay ipinakita ng SMB kaya nilang bawasan ang produksyon ni RR Pugoy at Calvin Oftana. Nag-struggle si Oftana sa later part ng Game 2 dahil sa depensa ng SMB, pati si RR Pugoy na pinahirapan ni Chris Ross. Kahit naka 23 points pa rin si Oftana sa kabuuan pero nanlamig siya sa fourth quarter.
kasama ang dalawang sablay na free throw na napakadalang mangyari. Ewan natin kung dahil iyon sa hard foul na ibinigay sa kanya ni Jericho Cruz. Si Pugoy naman may 6 na puntos lang. Samantalang si Don Trollano ay nag-contribute ng 22 big points para sa SMB, 17 si Junmar, 16 points si Mu Tautua. Pero ang depensa ni Chris Rose sa fourth quarter ang naging krusyal para sa SMB. Bukas susubukan ng SMB na gawin ulit sa talk and text ang ginawa nila ngayong game 2. Ngunit kilala natin si Chot Reyes. May mga adjustment siyang ihahanda para bigyan ng mas magandang laban ang San Miguel. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa'yo, Sahara Higiya. Salamat sa suporta, idol. Nanalo ko gabi. Sa'yo rin, shout out Fermin Camas. Congratulations daw sa SMB, sabi niya. At sa'yo rin, shout out Nelson Reyes. Nasa Saudi ito. Salamat sa panonood, idol. Kahit late. Sa'yo rin, shout out Borlagatan Donald. Nasa Singapore naman ito. Shout out din sa'yo, ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa'yo rin, shout out Jerry Perez. Hindi Grand Slam ang tawag doon, Grand Scam, sabi niya. At sa'yo rin, Merson Kabadi Vlog mula naman dyan sa Oman. Salamat sa suporta, idol. At sa'yo rin, Noni Berata. Ano raw kaya ang penalty kung hinila pataas? Ano ba yan? Sa'yo rin, Frederick Reyes, ayan na ang sagot ko, idol. Salamat sa suporta. At sa'yo rin, Reggie Jimenez, pagtatakpan na nila yan habang buhay. At sa'yo rin, shout out Malyari Mascarinas, shout out, idol. Salamat sa panonood. At sa'yo rin, Nixon Samsa. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.